Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong magkaibang pahayag ng Palace Press Officer, Yusek Claire Castro, doon sa pahayag ng Department of Agriculture Secretary Tio Laurel tungkol sa 20 pesos per kilong bigas. Sino-sino ba talaga ang makakabili nito? So lumalabas ito, si Yusek Claire Castro, opinion na naman niya ang kanyang sinabi. Kulang siya ng koordinasyon o wala lang. Absent siya sa meeting o hindi niya alam ang... Kasi ito, programa ng Department of Agriculture ito eh. Kaya nagsalita siya. Nako, taliwas ang kanyang pahayag. Okay, pakinggan natin ha. And bigyan natin ito ng... Ayon kay Secretary Laurel, ang may karapatan lamang na makabili ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Centers ay ang mga tinaguriang vulnerable sectors na kinabibilangan ng mga persons with disability o PWD, senior citizens, at mga miyembro ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Lahat ay pwede pong mag-avail. Yeah. Hindi po pili, kundi lahat po na maaaring mag-avail po nito ay allowed po. Hindi po ito limited lamang sa vulnerable. Ayon kay ulit. Secretary Laurel, ang may karapatan lamang na makabili ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Centers ay ang mga tinaguriang vulnerable sectors na kinabibilangan ng mga persons with disability o PWD, senior citizens, at mga miyembro ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Lahat ay pwede pong mag-avail. Hindi po pili, kundi lahat po na maaaring mag-avail po nito ay allowed po. Hindi po ito limited lamang sa vulnerable. Ayon kay Secretary... Okay, so, di ba, klaro, na fake news ang ating Yusek Claire Castro, kawawa naman siya. Sila yung nagsasabi na bawal fake news, huwag kayong mag-fake news. O ngayon, na fake news siya. Ito, ang pagkakalam ko sa una, talagang lahat maka-avail niyan. Yan ang pagkakalam ko. Kasi, ginawa ito, ang unang gumawa nito, pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas, ay ang province of Cebu. Ginawa na nila noong 2023, either October or November. Hindi ko na nagpunta sa Cebu noon si Speaker Martin Romualdez at sinabi, ito na, natupad na ang pangako ng Pangulo. Kayang-kaya palang tuparin. So nagbenta sila. Speaker Romualdez pang tig kilo-kilo noon. Ayan, siyang tigbenta. Wow! Nako, lahat noon pwedeng makabili sa Cebu. Dahil sa dami ng gustong bumili, yun na, hindi nakayanan. Kasi subsidize. Inabunuhan ng Cebu City Provincial Government yung presyo. Kasi by that time, baka 40, 45 o 50 ang isang kilo. Mahal eh. Para may benta nila ng 20, abunuhan ng Sabihin na lang natin, 40 ang prevailing price noon. Kasi sa ngayon, 33. Dahil sa imported rice, ang dami ng imported kasi. 40. So, nag-abono, sinubsidize ng provincial government, 20 pesos din. Binenta, lahat. Kabili, ang daming natuwa. But ang programa noon, isang araw lang o dalawa, hininto kaagad. Bakit? Wala na, naubos na ang pang-abono, pang-subsidize ng provincial government. So, ang alam ko nito, lahat. So, in fairness kay Yusek Castro, baka yun ang alam niya. O baka yun talaga ang initial kasi ang model is Cebu. But later on siguro, nung pininta nila yung cost, ako hindi makaya. Baka matulad tayo niyan ng nangyari sa Cebu noong 2023. Nung na-compute nila na masyadong malaking subsidy ang kailangan, kaya binago nila.
hindi na yung lahat, hindi na yung open, nilimit na lang sa vulnerable sectors para mas maliit yung pundong kailangan nila pang subsidize. Yun ang aking pagkakaalam dyan. So, ulitin ko, magandang programa ito. Sana ginawa ng mas maaga. Kung ganyan man lang nila, kaya nilang isubsidize. E di, noon pa sana, para mabango ang administrasyon. Sana, lahat pwedeng makabili, hindi lang yung vulnerable sectors, para matupad yung campaign promise. O ano ba yung promise niya nung nangangampanya pa siya noong 2022? Para lang ba sa, okay, para sa mga vulnerable sectors of society, gagawin natin na 20 pesos per kilo ang bigas. Ganon ba yun nun? Vulnerable? Hindi naman ah. Ang promise para sa lahat. Kaya ang daming naniwala. Isa ako doon sa naniwala na kayang-kaya yan. Sige, boto natin yan. Like father, like son. Boto. Bumoto tayo. Isa ako doon. Kabilang tayo, 31.6. Kaya ngayon, pinagtatawanan tayo ng mga dilawan, mga kakamping. Kasi, karamihan ngayon ng mga DDS na nagre-reklamo, bumoto kay Marcos Jr. Kaya tinatawanan tayo ngayon. So, sorry na lang, Jose Castro. Lumabas tuloy na fake news kayo. Dahil hindi kayo naisama sa meeting o briefing siguro. Magbasa lang tayo sa mga comments. Charles Cuenca, sabi dito, isali nyo kasi si Auntie Ann Claire sa briefing para di siya magmukhang may sariling mundo. Oh, wala palas press briefer siya. Salita ng salita. Iba pala ang desisyon ng Secretary ng Department of Agriculture. Di ba? Nakakaya. Hindi sila nag-uusap. Nidor Biak. Ayan, fake news ka na naman, Clara. Fernan Galang. Ang gulo ninyo. Marlon Abayon. Fake news ka, madam. JJ Mon. Fake news si Claire. Tyrese Sandato. Kailan kaya magsalita ito ng tama? Okay. So, in fairness, mahirap ang trabaho ng spokesperson. Naranasan ko yan nung nasa serbisyo pa ako, Army spokesperson ako ng Northern Mindanao. Nagkakamali dahil not all the times maririnig ko yung pronouncement ng aking general, commanding general. Ako yung tigpamaba niya, ako yung tigsalita. Nagkakamali ako. Kaya naiintindihan ko si Jose Claire Castro.